Kababayan, wait lang, may ads. Bukod dyan mga kababayan, dito naman, may ads lang, pasensya na. He shall comply with the requirements of the impeachment court. Ito, House Speaker Martin Romualdez, nanindigang hindi iatras ang impeachment laban kay Sara Duterte. Nanindigan na hindi iatras ang impeachment. Pakinggan natin. Not to abandon our cause, but to ensure the process continues. Because in matters of truth and accountability, the House does not back down. Hindi tatalikuran ng Kamara ang pagsusulong ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na mananatili ang kanilang paninindigan pagdating dito hanggat magtagumpay ang proseso. Ayon sa mambabatas, kanilang susundin ang mga kinakailangan ng impeachment court. Hindi para talikuran ang kanilang layunin, kundi para masiguro ang maayos na pagpapatuloy nito. Binigyang din ni House Speaker Romualdez na ang kanilang ginagawa ay hindi isang political exercise, kundi ito ay kanilang constitutional duty. Dagdag pa niya sa kanyang talumpati kagabi na ito ay para sa kapakanan ng bawat Pilipinong umaasa sa malinis at tapat na pamamahala. This is not a political exercise. This is our constitutional duty. We act not for ourselves but for the nation. For every Filipino who hopes for clean, honest governance. For every citizen who still believes that public office is a public trust. In this House, we did not falter, we stood firm, because that is what the people deserve. Samantala nilinaw naman ni House Assistant Majority Leader at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na hindi kailangan ng special session ng impeachment court upang aksyonan ang anumang mosyon na ihahain. Hindi po kailangan ng special session ng impeachment court to act on matters that will be filed, motions that will be filed before the impeachment court. So the point is, tuloy-tuloy lang po ang proceedings in the impeachment court. Dagdag pa ni Congressman Zamora na bahagi rin ng House Prosecution Panel. Ano daw, may nag-comment? Anong sabi? Akala ko ba sir tulog, ayaw sa mga sinungaling? Bakit walang imik? Magsalita ka para makinig namin yung opinion. Sabi ni Josefino. Si Sir Tulpo? Actually, sa totoo lang mga kababayan, wala akong pakialam dyan. Tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda para sa nasabing trial. Sa ngayon, hindi pa naisusumite ng House of Representatives ang motion for clarification sa Senado. Ayon sa mambabatas, pag-uusapan pa ng House panel ang kanilang magiging pinal na tugon sa resolusyong ibinigay ng impeachment court. Jed Nerasina, UNTV po yun ha. Ayun na, sa mga nagtatanong bakit si Tulpo isa sa pumirma na i-dismiss ang impeachment. Ano nga bang alam ni Tulpo pagdating sa impeachment? Di naman siya abogado. Diba? Kaya kung ako naman doon, okay na lang. Sige, magproseso-proseso pa. Hindi naman. Ito kasi ang sakit natin, mga kababayan. Pag bumoto kasi tayo ng senador at congressman, make sure na yan ay abogado. Kasi nga, ang Senado at Kongreso, yan po ay tinatawag na legislative. Ano bang ibig sabihin ng legislative? Gagawa ng batas. Ngayon, paano ka gagawa ng batas kung wala kang alam sa batas? Kaya tayong mga Pilipino, bilang matalinong botante, huwag po tayong bumoto ng mga katulad kay Willie Rebillame, kay Jimmy Bundok, kay Ipe, di ba? Mang Winnie Artos, hello po. Ma'am Wing Watanabe, hello po. Kaya tayo sa sunod, be wise, be matalino. Bago tayo bumoto, make sure na yung iboboto natin, abogado at may alam sa batas. Kasi mahihirapan tayo, katulad niyan. Tayo mga Pilipino, ang dami nating tanong, akala ko ba si Tulpo para sa mamamayan? Akala ko ba si Tulpo para sa bayan? Ano nga bang alam ni Tulpo pagdating sa impeachment? Hindi naman siya abogado, maliban na lang kung tanungin niyang manugang niya. Attorney, Tungol.
Anong gawin dito? Anong ganyan? Katulad kay Bato, gumagawa ng impacto resolution. Hindi naman pala alam kung saan niya galing yon at wala sa konstitusyon yon. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, kapag bumoto po tayo ng senador at congressman at congresswoman, make sure na yan po ay may alam sa batas at mga abogado po. Kasi nga tinatawag na legislative. Buboto ka senador tapos ang trabaho vlogger. Katulad sa akin, tatakbo ako senador, vlogger ako. Iboboto nyo ba ako? Anong alam ko dyan sa Senado? Magiging vlogger. Di magtatanong lang din ako sa staff. Ngayon, malaki pa ang gastusin ko sa opisina ko. Bakit? Mag-hire pa ako ng abogado. Bakit? Kasi wala akong alam eh. Di ba? Kaya tayo, mga Pilipino, wag po tayong bumoto porket magaling manuntok sa buong mundo. World Division Champion, boxing champion, iboto mo na. Pagdating ng gawaan ng batas, nga. Kasi walang alam. Iboboto mo, magaling umaksyon, magaling na action star, batikang aktor, mati ni idol. Ending, kakain lang, himas-himas ng bigote kasi walang alam. Diba? Nga. Yan ang sakit natin mga Pilipino. Ngayon, magtatanungan tayo dito, bakit si Robin? Bakit si Tulpo? Bakit si... Ano bang alam ng mga yan? Kung hindi magtanong sa staff nila yan, mga staff nila, wala silang alam. Sabi nga ni Senator Laila de Lima at ngayon congresswoman, si Bato, huwag kayo maniwala dyan kay Bato. Nagpapiling lawyer yan. He is not a lawyer. Kumukuha lang naman siya kaalaman sa mga staff niya. At yung mga sinasabi niya, mga mabababang style na mga sinasabi, hindi na lang manahimik. Di ba? So, yun po yun. Di ba? Klaro nyo, mga kababayan. At narinig nyo naman po, siguro. Di ba? Nakita nyo naman po. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na hindi siya bababa, hindi siya mag-step down para lang isuko ang impeachment. Tuloy ang impeachment. Diba? So ito, tuloy natin. Meron pang isa, mga kababayan, bukod dyan. Marami-rami ito. Bit-bit ko to eh. At ito, mga kababayan, sabi ni House Speaker Martin Romualdez. Sana ba yun dito? Nawala na ako. Ito pa. Pakinggan natin. May ads lang. New user get 8% off hotels. They don't believe how toxic this is. Wait lang nga mga kababayan, may ads lang. Board, you need to hear that. Ito. Sure, nakipag-ugnayan na ba ang House of Representatives sa Senado kaugnay ng issue ng impeachment kay Vice President Sara Duterte? Wala pang anumang formal na natatanggap na tugon o komunikasyon ang Senado mula sa Kamara kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte ayon na rin kay Senate President Francis Cheese Escudero. Ito ay simula ng maglabas ng desisyon ang impeachment court kaugnay ng pagbabalik ng articles of impeachment sa House of Representatives na hanggang sa mag-adjourn ang sesyon ng Senado alas 9 kagabi. Ayan na, pakinggan nyo. Tumangging magkomento si Senador Escudero kung tama nga ba ang ginawa ng mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa kahilingan ng impeachment court. Partikular ito sa pagsusumite ng lower chamber ng sertifikasyon na hindi sila lumabag sa impeachment per year na utos ng konstitusyon. Bilang tugon, naghain kahapon. Mga kababayan, tanungin ko kayo. Sino ba ang politician na ipapa-impeach ngayon ng taong bayan? Di ba si Sara lang? Yeah? Ngayon, bakit nagtatanong si Senador Cheese Escudero na lumabag ba sa one-year ban impeachment? Yeah? Sino bang ini-impeach ngayon? Wala naman. At yung i-final ng Duterte Youth na ipa-impeach si PBBM, hindi naman tinanggap. 'Di ba? Sir Danilo Andres Hilupo. 'Di ba? Wala pong ibang nag-file ng impeachment sa ilang politician. Si Sara lang po ang i-finailan ng impeachment complaint. Yung i-final po ng Duterte Youth Party List na i-impeach si PBBM, hindi po tinanggap ng Congress. So ngayon, lumabag ba ang Kongreso na 1 year, 1 impeachment? Wala pong nilabag ang Congress.
So bakit kailangan pang tanungin? Sino pa bang ipina-impeach? Si Sara lang naman. Bukod kay Sara, meron pa bang iba? Sa bagay, maaari talagang tanungin ni Chis Escudero yan na nilabag ba ng Kongreso ang 1 year, 1 impeachment ban? Actually, di ko alam kung anong tawag niyan eh. Anong 1 year ban, 1 impeachment ba? 1 year, 1 impeachment? Matatanong talaga ni Chis yan. Bakit? Kung ang mga pangalan nga sa confidential pan, iba-iba eh. Di ba? Wala pong nilabag ang Kongreso, Mr. Senate President. Bakit? Wala namang ibang politisyan na finailan ng complaint na impeachment dito ah. Si Sara lang. At higit sa lahat, yung i-final na complaint kay Sara, wala pa pong 1 taon, 3 months pa lang. So walang nilabag. So bakit ngay kailangan itanong pa? Sa bagay, kung sa confidential nga maraming pangalan, malilito talaga si Chis. Sino ba talagang pina-impeach? Yung pangalan sa confidential na walang mga record or si Sara Duterte? Kaya napapatanong. Naintindihan ko naman. Oo, kaya pala. Oo, now I know na. Now I realize na kaya pala si Chis nagtanong kung meron pa bang ibang pina-impeach. Kung lumabag ba ang Congress. Kasi alam nyo kung bakit, mga kababayan? Sa confidential kasi napakaraming pangalan nun eh. Ito pa. Ng Kamara ng resolusyon sa House of Plenary na sinesertipika nila na hindi sila lumabag sa naturang 1-year ban sa pagsasampa ng impeachment. Hindi ko nais komentaryohan yan dahil una, balita lang yan. Hindi ko alam kung totoo dahil wala pa naman kaming tatanggap. Lahat ng komunikasyon sa ngayon na may impeachment court na sa pamamagitan na ng pleading at hindi press release o ang press con. Sinagot naman ng Senate President ang issue kaugnay ng pagpapaliban ng House sa pagtanggap ng Articles of Impeachment na ibinalik sa kanila alinsunod sa napagkasunduan at napagbotohan sa impeachment court. Ayon kay Escudero, korte lamang ang maaring makapagsabi kung ano ang epekto noon at hindi siya bilang Senate President at presiding officer. So yun na, mga kababayan, narinig nyo po. Hindi mag-step down si Congressman Romualdez, no? At wala pong nilabag. Para sa akin ha, hindi naman ako abogado, hindi din ako miyembro ng Senado, hindi ako miyembro ng Kongreso. Pero wala pa naman po sa loob sa kasaysayan sa taong ito, simula nung i-final yung impeachment ni Sara, wala pa pong 1 taon. At higit sa lahat po, yung i-final na impeachment, isa lang po. Wala naman pong ibang finailan, si Sara lang. So, kailangan pa bang i-memorize yan? Maliban dun sa mga iba-ibang pangalan sa confidential fund niya. Talagang matatanong mo talaga, sino ba to? Sino ba yan? Kasi walang record yan. Di ba? So, yun, ito. Mga kababayan.